pinapanood ko yung interview dito kay Terry Ridon. Si Terry Ridon, congressman ito, party list. Ito ang chairperson o siya ang chairman ng Infracom, yung komite, yung pagsasama ng 3 committees sa Kongreso, sa Kamara, na nag-iimbestiga ng mga anomalya sa flood control. Yan si Congressman Terry Ridon. Ngayon, in-interview siya sa DZMM, pinapanood ko. Actually, ang issue sa kanya, itong si Jinggoy Estrada, mainit na ang ulo ngayon. Nag-privilege speech kahapon si Jinggoy, natatawa ako sa privilege speech nito. Mainit ang ulo ni Jinggoy. Kasi nga, ay di ba dalawa silang pinangalanan ni Bryce Hernandez? Sila yung dalawang dalawang senador na pinangalanan ni Bryce Hernandez sa kanyang sa kanyang testimonya doon sa Kamara. Itinuro ni dating Assistant District Engineer ng Bulacan First Engineering District na si Bryce Hernandez na ang dalawang senador na nagdala ng mga pondo doon sa kanila, kumuha ng 30% commission, ay itong si Jinggoy Estrada at si Villanueva, si Joel Villanueva. Noong 2025, di umano, ayon doon kay Bryce Hernandez, 355 million ang inilagak na pondo ni Jinggoy Estrada doon sa kanilang District Engineering Office sa Bulacan. At si Joel Villanueva naman, 600 million. Ang kanilang commission doon, ayon doon kay Bryce Hernandez, 30%. Matindi, ano? Ngayon, ano tong sinasabi kong mabigat na ebidensya laban kay Estrada? Si Jinggoy, pinag-iinitan itong si Ridon. May nilabas ngayon na litrato. Nung nasa elementary ba yun o high school? Parang high school yata. Ano ba yon? Sa mga nanonood sa akin, hindi ko na natandaan. High school ba si Terry Ridon noon o elementary? 12 years old. O ano ba yung 12 years old? Junior high? Junior high ba yon? Kabunyog Reynaldo Gonzales? 12 years old daw siya sa picture na yun, sabi ni Terry Ridon. Pinapakita ni Jinggoy doon na ang ebidensya niya na may sabwatan daw si Terry Ridon at si Bryce Hernandez, kaya hindi daw tayo safe. Kasi si Terry Ridon daw at saka yung si Bryce Hernandez, yung whistleblower na naglalantad kay Jinggoy at saka kay Villanueva, ay kaklasmate daw o batchmate ni Terry Ridon, si Bryce Hernandez nung kanilang high school. Salamat. Blackthorn 2001. Batchmate sila. Pinakita ngayon ni Jinggoy yung picture. At saka yung picture ni Terry Ridon at saka ni Bryce Hernandez. Kaya ano daw yan? Kumbaga sabwatan. Kasi dati nang magkakilala. Yan yung issue. Tinanong ngayon si Terry Ridon sa DZMM. Ang sagot naman ni Terry Ridon, ano lang naman yun? Napakarami naming estudyante doon. Hindi naman kami classmate sa isang klase. Batchmate daw sila. Hindi niya din daw yan natandaan si Bryce Hernandez. Hindi niya rin naman daw natandaan ang dami-dami nila. Mabuti kung classmate, ibig sabihin sa isang klase kayo. Pero kung batch, halimbawa ilan kayong libo dyan na estudyante sa batch ninyo, mahirap nga namang matandaan yun. Anyway, wag na dapat, ito namang si Jinggoy, wag nang yun. Hindi na importante yung issue na yan tungkol dyan sa kung classmate o batchmate. Masyado namang mababaw yung ebidensya na yan ni Jinggoy na parang magkasabwat si Bryce Hernandez saka si Terry Ridon dahil magkaano sila, magka-batchmate. Kaya nga sabi rin ni Terry Ridon, kilala ko pa ba yan? 12 years old ako niyan. Kaya lang, yun na nga, masyado nang wala nang maano si Jinggoy. Sa halip na sagutin yung mga issue, punto por punto, hindi niya sinasagot. Nakakalungkot na senador siya, congressman naman ito si Terry Ridon, aabot sila sa punto na ang pinag-uusapan ay tungkol sa
yung picture sa batch picture, at yun ang sasabihin mo na kaya magkasabwat si Terry Ridon dahil magkaibigan sila, magkakilala sila ni Bryce kasi magka-batch. Naman. Ano ba yan? Senador Jinggoy Estrada, umakto ka namang senador na kagalang-galang. Sagutin mo yung mga issue na yung substance, hindi yan ganyan. Hindi naman yan yung merito or substance ng kaso laban sa iyo. Ano ba yan? Bakit madadalin mo sa ganyan? Ano yan? Ano yan? Parang yan ba ay napakasimpleng simpleng issue ba ito na ina-allege sa iyo para ang gamitin mong ebidensya para sagutin ang issue sa iyo? Sisiraan mo si Bryce Hernandez at si Terry Ridon, ang gagamitin mo yung picture nila sa batch nila. Ang babaw, di ba? Pero balikan ko, siguro nagtatanong na kayo, Attorney Enzo, ano yung sinasabi mong mabigat na ebidensya? Ito na. Alam nyo kung anong mabigat na ebidensya? Napanood ko yung interview kay Terry Ridon, nakuha ko doon. Sabi niya, ito ang hinihintay ko. Pag lumabas ito, kasi pinapakuha ko na, ito na ang ebidensyang mabigat. Sige nga, kung nanonood kayo ng development na to, nung sabi ni Congressman Terry Ridon na kinukuha niya na ang record, pag nakuha niya yon, yan, ihaharap niya daw yun. Yun daw ang malinaw na pambangga. Ano sa tingin nyo? Ano yung pambangga na yon sa mga nanonood dito? Sabi ni Congressman Terry Ridon, ipapakuha niya na. Pag nakuha niya na daw yon, nakumpirma niya na talagang nagja-jive. Ibig sabihin, consistent. Yung sinabi ni Bryce Hernandez, saka yung makukuha niya, kapag nakuha niya na yon, yun na ang mabigat na ebidensya kay Jinggoy. Ano yon? Ano ba yung nakita nyo na napanood nyo ba yon? So sabi ni Tumbleweed, Telco Records. Hindi Telco Records. Saka hindi isusurinder yan. Bawal yan na ibigay ng telco pag walang order ang korte. Ano ba sa tingin nyo? Sabi ni Lourdes Winglot, video sa Bulacan, proyekto ni Jinggoy. Hindi nga. Bumisita na, may mga bumisita ng media. Yung mga binanggit, di ba binanggit kasi ni Bryce Hernandez? Binanggit ni Bryce Hernandez, ito yung mga projects sa amin na dinala ni Jinggoy. Pinangalanan isa-isa. Tapos magkanong amount saan na lugar, anong barangay, anong bayan, anong syudad. Nandun, pinabasa. Binasa doon sa hearing, kung nanood kayo ng hearing. Ngayon, yun daw ang mga pinunduhan sa 355 million na galing kay Jinggoy. Yung mga projects na yun. Binasa yun. Ngayon, ang ginawa ng media, pinuntahan yung mga lugar na binanggit ni Bryce Hernandez saka yung mga projects. Tiningnan. Alam niyo kung anong lumabas doon sa bisita ng media? Nakatiwangwanga. Walang silbi yung mga flood control projects. Lalaking amount pero nakatiwangwang. Mayroon pang mga ghost. Yun. Nakumpirma na. Ngayon, okay na. Ibig sabihin, nakumpirma na talaga ngayon yung mga projects ay tiwangwang. At saka substandard. Mayroon pang mga ghost. Ano na ang sunod ngayon na kailangan? Alam nyo kung ano? Ano yung kailangan? Madali naman itong makuha ni Terry Ridon. Ito na, sabihin ko na. Alam nyo kung ano? Kukumpirmahin ni Terry Ridon sa records or sa proceedings ng BICAM kung yan nga bang mga projects na yan na binanggit ni Bryce Hernandez, yan yung sinabi yan yung insert, yung mga siningit ni Jinggoy. Nandun yan. Sabi ni Congressman Terry Ridon, ipinapakuha niya na ang records ng BICAM. Titingnan nila doon kung yung mga projects nga na yon, yan nga yung sinabi ni Jinggoy. Ito na. Kaya dali siya dyan. Nakuha nyo ba yung ebidensya? Nakuha nyo yung ebidensya? Siyempre sila, si Terry Ridon, may access siya doon kasi malapit siya malapit siya sa liderato ng Kamara.
Yung Kamara may records ng mga insert, yung mga in-insert na mga senador. Ha? Ano yung mga in-insert ni Jinggoy doon sa Baykam? Kapag yung sinabi na mga insertions ni Jinggoy doon, may record naman saka may minutes naman Ito yung mga in-insert ni Jinggoy, ibig sabihin, hindi naman magsisinungaling ang records. Pwede bang magsinungaling ang records ng Baykam? Official record yan. Siyempre doon, sasabihin ni Jinggoy doon, paki-insert nito. Ang sa akin, pakisingit nito. Pakisingit nito. Kapag yung mga sinabi na yun na insertions ni Jinggoy, ay yun nga talaga yung mga projects na sinabi ni Bryce Hernandez, yun din yung binisita ng media ng mga ghost at saka palpak. Konektado na lahat. Konektado na. Nakuha nyo? Ha? Kaya mga kabunyog, yun na. Ibig sabihin yan yung connections. Kumbaga pagkukunik-konektahin na ngayon. Yan yung malinaw na ebidensya. Ha? Kumbaga yung Baykam records, nandun si Jinggoy Naglagay siya doon ng kanyang mga projects, insertions. May record yun. May record yun. Ngayon, kapag yung mga insertions na yun ni Jinggoy, yan din talaga yung sinabi ni Bryce Hernandez, yan din yung binisita ng media ng mga ghost at saka substandard, patay, bingo na, sabi ni Manny. Di ba? Di ba? Bye-bye. Yan yung matibay na ebidensya. Yan yung matibay na ebidensya. Di ba? Nakuha nyo mga kabunyog? Pinapakinggan ko, sabi ko, matindi to. Nakakuha kaya yun ni Terry-Ridon? Yes! Kasi may access sila Terry-Ridon sa records ng Baykam. Nandun sa Baykam, hindi lang si Chis ang nag-insert Hindi lang si Villanueva. Si Jinggoy may insertions din. At naka-record yun. May minutes nun. Ngayon, kung yung mga in-insert ni Jinggoy doon, ay yun din yung sinabi ni Bryce, yan ngayon yung may mga substandard, palpak na binisita ng media, patay. Nakukuha nyo na, mga kabunyog. Yun yung magiging mabigat na ebidensya. Kumbaga malinaw, galing kay Jinggoy yun kasi siya yung nag-propose ng projects na yan. Anong ebidensya na siya ang nag-propose niyan? Baykam records. Official record yan. Official record yan. Hindi niya yan madideny. Pwede bang sabihin ni Jinggoy yan? Hindi naman ako ang nag-insert yan. Ay, official record nga. Hi, Liv Villa, salamat sa pag-send ng donation nakuha nyo na, mga kabunyog? Mabigat. Kaya sabi ni Congressman Terry-Ridon, ayaw ko nang patulan yung litratong ebidensya sa akin ni Jinggoy Ayaw ko na. Kasi ako ngayon may hinahanap na ako, sabi niya. Pinapakuha ko na yung records ng Baykam. Yun bang mga insertions ni Jinggoy doon sa Baykam, kasama ba yung mga sinabi ni Bryce Hernandez? Yan na yun. Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ganun pala ang gagawing teknik. Ganun ang gagawing teknik. Kaya sabi ni Terry-Ridon, maghintay lang. Maghintay lang. Kasi binisita na ng media yung binisita na ng media yung mga projects, substandard, saka saka may mga ghost pa. Ang sunod na tanong, talaga bang kay Jinggoy na projection? Paano masasagot yung tanong na kay Jinggoy bang projection? Yung record ng Baykam. Kasi siya ang nag-insert nun Kung siya ang nag-insert nun, sa Baykam records, kanya yun. Tapos palpak yung mga project, saka ghost project. Tapos sinabi na ni Bryce Hernandez na kaya yan ghost project kasi pinira na lang yan. Malinaw na ngayon. Nakuha nyo na, mga kabunyog? Alam nyo, sa totoo lang, ito naman maiba ako ng topic. Yan din yung sinasabi natin. Ganyan kahalaga na ilabas sana yung records na yan ng Baykam. Hindi lang dapat kay Jinggoy yan. Pag linabas yung records ng Baykam, mai-expose dyan sino-sino ang may pananagutan. Nakuha nyo mga kabunyog. Yan din ang problema dito kay Terry-Ridon. Hindi maiba na ako iba na Ako, alam nyo naman ako, fair ako Kung anong tama, dun tayo. Tama yung line ng
ano ni direksyon ni Terry Ridon, titingnan niya sa Bicam. Pero bakit kasi si Jinggoy lang? Huwag si Jinggoy lang. Gusto naming makita sino-sino ang mga nag-insert diyan, ano-anong in-insert diyan, at kumusta na yung mga projects na yan. Diyan lang kami makukumbinsi na wala kayong pamumulitika. Ako dapat panagutin si Jinggoy, pero dapat lahat managot. Lahat managot. Oh, bakit ang titingnan mo lang Terry Ridon, yung kay Jinggoy? Tingnan mo din yung iba. Gusto rin naming makita eh. Gusto rin naming makita. 'Di ba? Lalo na yung insertions ni Saldico. Huwag niyong protektahan si Saldico. Kaya kayo nawawala ang kredibilidad sa Kamara eh. Pinoprotektahan niyo si Saldico, tapos pinupukusan niyo si Jinggoy. Dapat lahat. Kaming mamamayan, wala kaming kinakampihan sa inyo. Para makumbinsin niyo kami, lahat ninyo ilabas. 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Oh, yung small committee report, yan, ilabas niyo yan. Yan ang ano eh. Alam niyo mga kabunyog, ako sasabihin ano dito, tama naman yung direksyon na ginagawa nila kay Jinggoy sa kay Villanueva. Pero bakit hindi lang dapat si Jinggoy. Hindi lang dapat si Villanueva, lahat. Pero tama na yan. Pukusan nyo yan, pero gawin nyo rin yung dapat. Kabagay, mayroon ng bubuing komite, di ba? Ay, komisyon, di ba? Mayroon ng bubuing komisyon eh. Kung si Magalong yon, malinaw ang stand ni Magalong, hindi niya palalampasin si Saldico. Kabagay, doon na lang tayo umasa sa independent commission. Huwag na nating pilitin itong si Terry Ridon. May pinoprotektahan din kasi ito eh. Ano? Di ba? Hayaan na natin yan. Wala. Ano Argo? Agree na naman sa atin si Argo. Alam mo Argo, hanggang ba ngayon hindi ka pa rin sa akin kumbinsido na wala akong amo? Ikaw kasi amo mo, Duterte. Ako hindi. Wala akong ganun. Hindi ko pinagtatanggol sila Romualdez. Hindi ko pinagtatanggol sila Saldico. Hindi ko pinagtatanggol ang Duterte. Kung mali, mali. Ganyan ang Bunyog Page channel. Ganyan ang Insurrecto. Ganyan ang Attorney Ricky Tumuturgo. Di ba? Para ako sa mamamayang Pilipino. Asahan nyo yan. Huwag kayong mag-alala sa akin. Wala akong amo. Ito, nakukuha ko na yung direksyon na gagawin ni Terry Ridon. Titingnan niya sa Bicam records. Bakit may access siya sa Bicam? Ay malapit siya kila Romualdez eh. Bicol Saro party list yan eh. Villaperte yan eh. Iisang grupo yan. Yan si Ridon, Bicol Saro party list. Kalaban yan, yung Bicol Saro, kay Villaperte yan. Di siyempre, pag sinabi mong Villaperte, Romualdez yan. Iisang grupo yan. Ngayon, tinitira nila si Jinggoy sa si Villanueva. Okay lang yon. Pero bakit hindi ninyo imbestigahan din yung kila Saldico? Titingnan nyo doon sa lista ng mga projects kay Jinggoy lang. Hindi, dapat lahat. Pero hindi, wala na kaming tingin namin hindi namin makukuha yan sa'yo, Terry Ridon. Doon na lang namin hihintayin kay Magalong saka kay Babe Singson. Ano yan eh? Ano yan? Di ba? Ganun na tayo. Basta tayo dito. Pag mali-mali. Pero yun na nga, nakikita ko yung punto ni Terry Ridon. Sabi niya, kukunin niya yung records ng Bicam. Titingnan niya doon yung mga projects na sinabi ni Bryce Hernandez na galing daw kay Jinggoy. Yun nga ba ay tali. Tapos yung pinuntahan ng mga media, kasi tiningnan ng media yung mga projects na sinabi ni Bryce Hernandez eh. Nang tiningnan ng media, guni-guni. Yun nga ang title ng ng iba eh, guni-guni. Kumpirmado, guni-guni. Kumpirmado daw, guni-guni. Kaya anyway, ito na, maganda itong development na ito. Tama 'yon. Pag lumabas yung lista na yan ng mga projects ni Jinggoy, kasi si Jinggoy may siningit nga sa Bicam. Kung ang mga siningit niya na yan na yung mga controversial na projects diyan sa Bulacan na sinabi ni Bryce Hernandez. Anong sabi kanina ni Manny? Bingo! Yun ang sagot. Bingo! Sabi ni Bisor,
Attorney Enzo, puso mo. Hindi, naano lang ako. Naano lang ako eh. Kasi yan ang nagiging problema ngayon kasi. Pagka pero ngayon, ang maganda na ngayon sa Senado, dahil sila si Tito Soto na saka sila Ping Lacson, hindi naman magpapagamit sa Duterte si Ping Lacson saka si Tito Soto. O ang problema naman, dapat wag nilang protektahan din si Saldico. Yan da. Diyan natin din titingnan si Lacson. Pero mukhang ito ng independent commission ang maglalabas niya. Ito na, sila Babe Singso na. Tatlo na yata ang members ng independent commission eh. Si Magalong, si Babe Singson, saka si dating Supreme Court Associate Justice Bernabe. Magaling din yan si retired Associate Justice Bernabe. Shout out kay Rosalia Rimpilio o nanonood sa atin sa Hong Kong. Oy mga kabunyog, alam nyo, itong aking mga kabunyog, mga kababayan, i-share nyo naman itong mga live ko. Ang dami kong live. Halos araw-araw nagla-live ako. Bakit ako nagla-live? Alam nyo, may nag-message sa akin. Sabi niya sa akin, Attorney, salamat sa mga talakayan mo. Maraming nabago sa mga pananaw ko. Sabi niya, ang dami raw nabago sa pananaw niya. Ngayon daw siya nalilinawan sa mga issue ng bayan. Sabi ko, salamat. Salamat sa pag-appreciate ng ginagawa ko. Alam nyo dito kasi sa atin, wala tayong kinakampihan. Wala. Pag mali-mali, kita nyo naman nung eleksyon ng 2022, Leni Robredo ako. Pero nung nakita kong may mga magaganda rin ginagawa si PBBM, suportado natin. Pero pag may nakikita rin akong mali kay PBBM, kinikriticize ko rin. Ito kwentuhan ko kayo. Alam nyo bang itong critical na issue na to ng budget? Itong budget na ito ng 2025, kinasuhan ako dito sa NBI. Kinasuhan ako nito sa NBI. Hindi nyo ba yun na-monitor? Kinasuhan ako sa NBI. Buti na lang, ewan ko, ano nang nangyari kung na-dismiss na. Alam nyo kung bakit ako nakasuhan sa NBI? Nag-report ako sa NBI. Kay Jaime Santiago doon, pinatawag ako. Tungkol sa budget ang usapan. Tungkol sa budget. Itong 2025 budget. Bakit ako nakasuhan? Cyber libel yun Cyber libel. Cyber libel ang kaso ko. Sabi ni Ardayan, bakit? Hindi nyo ba na-monitor yun? Bagay, hindi ko kasi yun masyadong kinikwento sa inyo eh. Alam nyo kung ano yun? Sino ba dito ang avid mga followers ko? Nasubaybayan nyo ba yun? Shout out kay Maruha Mulita sa Romblon. Alam nyo kung ano yung kinaso sa hindi naman kaso kasi parang nasa korte na, hindi. Criminal complaint pa lang, inimbestigahan lang ako ng NBI. Alam nyo kung bakit? Nangyari kasi, di ba ito kasing 2020, nakwento ko na Makese. Ganitong nangyari. Nung 2024, budget natin ngayon na 2025, itong controversial na budget ngayon, punong-puno ito ng insertions. Naaalala nyo nung 2024, kung nandyan na kayo nanonood sa akin, sabi ko noon kay PBBM, hindi naman kay PBBM direkta, sa vlog ko lang. Sedisyon, Jayan, may pagkasedisyon na may pagka-cyber libel. Bakit sedisyon? Kasi ganito, kainitan noon ang issue ng budget. Di ba? Kainitan noong 2024. Ang sabi ko noon sa mga vlog ko, PBBM, wag mong aprubahan yung budget ng 2025. Maraming insertions. Ibalik mo sa Kamara at sa Congress. Maraming insertions sila Saldico. Masisira ka dyan, Mr. President, ibalik mo. Naalala nyo yan? Ilang beses ko yan blinag noon. Mr. President, nandyan sa'yo ang budget, ibalik mo kasi maraming insertions daw dyan. Pag hindi mo yan binalik, masisira ang administrasyon mo. Ngayon, anong ginawa ni PBBM? Hindi niya binalik. Pinirmahan niya. May binito lang siya na 20 billion. 20 billion lang yung binito niya. Ngayon, paano ako nakasuha na reklamo? Naglagay kasi ako ng title. Sabi ng title ko, sabi ni PBBM, pag hindi daw na-approvean tong budget na ito, anong tawag doon?
Ano ba yung tinitle ko nun? Yung sinabi rin naman ni PBBM eh. Wala, magulo kasi wala tayong budget. Parang ganon. Magulo. Ano ba yung exact na title? Nakalimutan ko na tuloy. Sabi sa akin ng NBI, pinipicture ko daw na magulo, na magkakagulo kapag hindi na-aproban ang budget, sabi ni PBBM. Hindi naman daw sinabi ni PBBM yun. Ang problema, sinabi talaga ni PBBM yun. Pinicturan ko yung title ng headline ng Inquirer. Ito sabi ko yung ginamit kong title. Wala nang nagawa yung hindi na ng NBI, hindi na tinuloy. Pero ang point ko talaga noon, sabi ko kay PBB, bakit ba lagi ako sabi ko kay PBB, para namang may linya ako kay PBB. Wala. Yung vlog ko noon, sabi ko, Mr. President, wag mong approban to. Maraming maraming insertions yan. Magkakagulo kapag yan. Masisira ang administrasyon mo. Hindi mo ba alam na sila Saldico, ang daming siningit dyan? Walang pangsweldo, yun, tama, reenacted yung budget, hindi masisweldoan mga tao, magkakagulo. Yun ang sabi ni PBBM. O ngayon, sino ngayon ang tama? O di ba tama ako? Kami na mga nagbuboses noon na kay PBBM na wag mong pirmahan yan. Ngayon, nung nangyari, ayan, tama, magkaka-shutdown. Ikaw naman, JJ, ngayon ka lang nagsabi niyan. Ganun yung title ko eh. Sabi ni PBBM, pag hindi niya inaproban ng budget, magkaka-shutdown. Sabi ko, hindi. Hindi naman magkaka-shutdown. Ibalik mo. Kasi kailangan niya na busisiin uli ng Kamara sa kanang Senado. Ang dami nilang in-insert eh. Ang dami nilang in-insert. O kaya lang, ang ginawa ni PBBM, kailangan niya na raw aproban ng budget kasi magkakagulo nga. O di inaproban niya. May binito lang siyang 20 billion. Ay, napakaliit ng 20 billion na yun. Napakaliit ng 20 billion na yun. Kaya nung umattend ako doon sa NBI, pumunta ako doon, sabi kong mali sa title ko? Ang nagsabi na kapag hindi niya inaproban ang budget, magsa-shutdown ng gobyerno. Si PBBM mismo ang nagsabi. Siya mismo ang nagsabi, pero sabi ko mali yan. Pakinggan nyo yung aking vlog. Hindi ko sinabi yan. Ang sabi ko, Mr. President, hindi naman magkaka-shutdown yan. Mas magandang ayusin mo, ibalik yan sa kanila kasi ang dami nilang siningit dyan. Masisira ka dyan. Wag mong madaliin yung budget na yan. Puno ng butas yan. Di ba? Anong nangyari? Puno nga ng butas. Yan na. Kaya ako mga kabunyog, proud ako na sabihin lagi. Actually, galit nga sa akin doon yung mga pro-Marcos eh. Sabi ng mga loyalista ni Marcos, Enzo, bakit ganyan naman ang comment mo kay PBBM? Sinasabihan mo na huwag permahan ang budget. Sabi ko, hindi, opinion ko yun kasi nakikita ko talaga maraming problema eh, di ba? Magkaka-shutdown, hindi magkakagulo, tama, Fernando Bataan. Yun yung sinabi ko, magkaka-shutdown. Kaya lang daw, pag sinabi ko daw magkaka-shutdown, inciting to sedition daw ako, sabi ng NBI, dahil para ko daw pinipicture, naglumi. Sinisira ko daw yung gobyerno kasi magkaka-shutdown. Ay sabi ko, gumamit ng term na magkaka-shutdown, si PBBM, hindi ako. Di ba? Bakit nyo ako ganyan? Ginamit ko lang yung sinabi niya. Pero tingnan nyo yung sinabi ko. Kinukontra ko ba dyan si PBBM? Sabi ko, hindi. Ang sabi ko lang, unsolicited advice ng isang mamamayan, huwag mong aprubahan yan kasi maraming butas ang budget na yan. Kaya lang, sabi naman ni PBBM, pag hindi niya pinirmahan, magkaka-shutdown. Anong nangyari? Pinirmahan niya, may binito lang siyang ilang items. Kaya ganun yan mga kabunyog. Ako sa totoo lang. Ano ito? Hindi naman sa sabi ko nga, alam nyo, pagdating ko doon sa NBI, alam nyo kung sinong inabutan ko doon na kasabay, may kasabay na may mga kaso, may mga alam nyo, ang dami, yata kami, 10 or 15 kami doon. Nandun. Alam nyo kung sino? Sige, hulaan nyo, sino mga katabi ko? Alam nyo kung sinong katabi ko doon? Nagpapaliwanag din sila sa NBI. Ako, kasama ako. Pero pagdating ko doon, may mga inabutan ako, nauna na sila kasi nagbiyahe pa ako galing probinsya.
Alam nyo kung sino yung mga nandun, katabi ko? Ha? O, sige, hula kayo kung sino. O, may mga ano din sila. O, nagpapaliwanag sila sa NBI. Ako, hindi ako natagalan. O, sabi sa akin ng NBI, ganun po ba, attorney? Mag-submit na lang po kayo ng formal na reply dito sa complaint namin. O, di nag-submit ako ng formal. O, sinubmit ko. Hanggang ngayon, wala. Tama si Monkey. Mga DDS nandun. Nandun si Trixie Cruz Angeles. Nandun si... Hindi. Ha? Sabi ko, bakit ba ako napasama dito? Ha? Bakit ba? Ako lang yata doon ang hindi DDS eh. Kaya, kaya natatawa ako eh. Sabi ko, ano bang tingin sa akin ng ano ng NBI? Di ano ako? Kalaban ng gobyerno, DDS ako. Ewan ko. Pero alam nyo mga kabunyog, ako kasi kung anong nakikita kong tama para sa bayan, gagawin ko yun.